di ba? Okay na yan, sir. Okay na yan. Okay na yan. So mga kaibigan, good evening na po. Good evening. Unang-una, I'd like to apologize. Although nandito na ako, I was scheduled to speak at 6. Dumating naman po ako ng 6 o'clock. Yung nga lang, pasensya na po, medyo di pa kasi ako na nanghalian eh. Tumakbo muna ako sa choking sandali, sumubo lang po ako. So, kaya kung nagsalita ako mamaya, may nakita kayong tinga-tinga, katas mo yun, di ba? So, anyway, good evening po sa inyo lahat. And, grabe, dami pa ng mga royalista sa Laguna eh, no? Palakpakan natin mga royalista. So anyway mga kaibigan, my name is Mike. I'm sure di na ako magkukwento, nakita nyo na kanina eh, di ba? Pero just para lang sa mga mas maintindihan nyo lang, mabuti lang po. I've been in network marketing for the past, since 1996. So matagal na, non-stop po yun. And nung nagsimula po ako sa buhay, and tulad na sabi kanina dyan, I was a messenger collector boy. So yun po trabaho ko nung dati, bago para makagraduate ng college. Kasi ang nangyari po sa akin, mga kaibigan, parang tatalon siya eh, no? Di ba? Kasi mga kaibigan, Michael Tan. Tan, ano yung inisip na tao pag Tan? Chinese, di ba? Anong inisip na tao pag Chinese? Ano pa? Ano pa? Anong kuripot? Kuripot ka dyan, di ba? So, hindi, totoo nga, kuripot po, di ba? But, honestly, mga kaibigan, totoo, we were born before nung pinanganak po kami. Medyo okay po kami kasi si Papa nasa construction, contractor si Papa. Malalaking project po hawak niya. And imagine mo gano'ng kalaki. Nung bata kami, yung house namin, 7 po ang kwarto. 7. Ang aircon, 24/7. Walang patay ng aircon. Lahat kami magkakapatid, kanya-kanyang yaya. So, gano'n kami noon. Kaya lang nung mga bandang mga mid-80s, si Papa po na heart attack. So, nung na heart attack siya, na-down yung business, kaya si Papa, naging tatay ko na lang. Na-down na, di ba? Na-down. So, nung na-down kami, mga kaibigan, so imagine, a very big house, meron kami 3 sasakyan, 3, 4 yata sasakyan namin nun. Lahat yung nawala, yaya namin nawala, yung mga lahat nawala, basically lahat nawala. So, from a very big house, lumipat ho kami sa isang parang, nagre-renta na lang kami bigla. Pero nire-rent namin, mga kaibigan, hindi apartment, hindi rin bahay. Ang nire-rent namin, para kaming bed spacer. So, ang nirent namin, kung sa isang bahay, kunwari, bahay niyo po, may 2 kwarto, pinaparenta nyo, nirent namin yung 2 kwarto. So, 2 pamilya, hindi magkakilala, isa po ang kusina natin, naghihiraman tayo, pero buti na lang, ang kubeta, 2. Diba? 2. So, ganun po yun. Gano'ng kalaki kubeta ng CR namin dati? Malaki po, kasi pag naliligo ka ganyan, walang shower, naliligo ka, pag nadulas ka, inodoro na yun. Diba? Gano'n, diba? So, very cozy. Nakaka-relax, di ba? So, kung maghihilot ka, mabilis na upo ka lang kagad. So, ganun po yun. And then, nung pumasok po ako ng college, mga kaibigan, para maka-finish din po ako ng college, mga kaibigan, self-supporting po ako, and doon po ako pumasok bilang messenger, collector boy. I entered to a different kind of odd jobs. Nag-ahente po ako ano-ano. Actually, at the age of, ilang taon ba ako nun? 17 ako nun eh. 17 years old, mga kaibigan, ano ba binibenta ko nun para makatapos ng college? Nagbibenta ako ng tuwalya, t-shirt, mineral water, corrugated carton, ano ba, printing press, encyclopedia, real estate, tinry ko rin yan. Ang pinakamatinding na benta ko, mga kaibigan, sanitary napkin ng babae. Hindi, totoo, mami, totoo yun, sanitary napkin ng babae. Kasi maganda siya eh. Ano, bakit maganda? Galing Amerika, USA. Maganda siya. Tapos, 12 pieces siya, 25 pesos lang. Mahal, mura? Mura. Tapos ang maganda sa kanya, manipis na, may wings pa yan, di ba? Swak yan. Tapos ang mga kaibigan, pag sinuot niyo siya, alam mo ang ganda kasi hindi mo mahal, halata. Kasi minsan, alam bakit? Kasi minsan tinry ko talaga hindi mo halata. Kaya okay siya, mga kaibigan. Doon ko siya na-enjoy. Kaya pagdating nung college, pag mapasok ko, ang laki ng bag ko eh. Akala ng mga kaklase ko, studios ako, dami libro, hindi nila lang. Ang dami ko palang binibenta, t-shirt, o benta kayo, hulugulugan yan, hulugulugan. Ganun ginagawa ko noon. Eh, graduate po ako sa Bachelor of Science Electrical Engineering. So, graduate po ako sa prestigious school, FEU. Tawa-tawa ka dyan. Diba? Ano yun? Ka-level yan ng Lasal, Ateneo. Yan yun. Ka-level yan. Love your own, love your own. So anyway, graduate po ako ng FEU. Tulad dun sa dami ko bagsak din po ako, tulad ng iba sa inyo. So anyway,
So bagsak ako nun. A friend of mine invited me in this kind of business network marketing way back 1996 pa. And like some of you, marami tayong mga bata dito, no? So yung mga bata-bata pa. Mami, huwag ka na magtaas, mami, ha? yung bata talaga, edad bata, hindi isip bata. Ako, isip bata ako. Yan. Yan, mga bata pa. Dito, mga bata pa, di ba? Bata pa talaga kayo? So anyway, mga kaibigan, ako naman po, that time, I was very young. I was only 22 years old that time. So, bagong graduate lang ako college, so young, so fresh, so innocent. Walang alam sa kamunduhan, di ba? So anyway, naimbitahan ako, and sabi ng barkada ko, sama ka. Sabi ko sa kaibigan ko, ano ba yan bro? Eh, pare sama ka, kasi yung nag-imbita sa akin, yun po yung, barkada ko na nag-drive din ng jeep. Yun yun. Eh, minsan kasi nung college kami, tuwing Sunday, pumapasada po kami. Yung barkada ko isa, jeepney driver, isa kong mga barkada, siya yung taga-singid kasi magaling sa math yun eh. Ako naman, dahil ako maingay, ako yung barker. Anyway, yabok, pasig, yun po kami nung before. Ako, that's my job. Eh, so napansin yung maingay ako, di ba? So yun yun, so tawag ako, ang biyahe namin Pasig, Quiapo. Pag nasa Quiapo ako, sinisigaw ko Pasig. Pag nasa Pasig ako, sinisigaw ko Quiapo, ganyan. Ang terminal po namin, dyan po sa Menjola, kung nakarating ko kayo, Menjola sa Mendigarda, meron doon 7-Eleven sa kanto, tawag ko doon, patukan. Kasi po doon, ano yung, kumbaga, express. Walang hinto-hinto. Pag sumakay ka doon, ang baba mo, Pasig Bayan. So, hindi ka pwedeng bumaba in the middle. Pag bumaba ka, sisipahin ka namin palabas, pero hindi kami hinto, di ba? So, parang ganun mo ba? So, anyway, nung naimbitahan niya ako, sinabi niya sa akin, pare, may negosyo na ako. Sabi niya, pare, negosyo ka? Eh, ang punto ko kasi nung jeepney driver siya, biglang nag-negosyo. Sabi ko, para operator ka na ba ng jeep ngayon, di ba? So, hindi po ako sumasama hanggang sinabi na pakakainin daw niya ako sa Pizza Hut. Kayo ba pag pakakainin kayo, sasama kayo? Yes! Galing niyo talaga. Pagkain lang talaga katapat niyo eh. No? So, ako, kain din kami. Pagkakain, matempo ko ng seminar. Nung matempo ko ng seminar, tulad dito, ang tao lang that time, 7 lang eh. 7 lang nun. So, nakakatakot kasi feeling mo talaga racket. Feeling mo talaga sindikato. Ikaw pa naman sabihan na maganda raw negosyo mo, yayaman daw kayo, tapos ang 7 lang umaattend. Tapos ang masakit pa nun, yung speaker, nung Taiwanese pa. So, ako, mga kaibigan, Chinese po ako, I can understand Hokkien, Mandarin, a little Cantonese, English, Tagalog. Pero problema mga kaibigan sa Taiwanese yun, nagpupulit mag-Tagalog. Kaya ang feeling ko ngayon mga kaibigan, parang siyang galing Ongpin na binihisan lang para speaker Taiwanese na raw. Ganun, gaano yung tsura niya, parang ganyan pag... So, ginagano pa yung whiteboard eh. Kayo sama, ganda negosyo ko yan yan. Ganyan. Lalo, pag kayo sumama lahat, ay hindi, kayo lang pala, kasi 7 lang. Ganyan. So, sabi ko, parang sindikato to. Tapos sabi pa niya, pag kayo sa akin, kita kayo 30,000 per month. Lalo ka na, sabi niya sa akin. Tinuro pa ako, ginunong pa ako, tinuro ko yan. Sabi ko, ikaw, ako, oo, ikaw. Yan. Tapos sabi ko sa barkada ko, paano kumikita ka na ba dito ng 30 mil? Sabi niya, hindi pa. Pero pag sumama ka, kikita na ako. Sabi ko, walang yaka, kikita mo lang ako. So, hindi ako sumama sa kanya. Sabi ko, bro, ikaw na lang. Pag kumita ka, sama ako. Pag yumaman ka, join ako sa'yo. After 6 months, mga kaibigan, lumabas po yung kotse niya. Paglabas ng kotse niya, doon ako nainggit. Sabi ko, bro, sama na ako sa'yo. Kasi bro, kahit ano yan, kahit mani yan o pandisa, binibenta mo, sasama ako, magkakotse lang ako. Di ba ganun minsan tayo? Yung to the point, mga kaibigan, na feeling mo na iwanan ka, yung the feeling of being left behind, na dapat sana kasabay ka niyong umaseso, kaya lang iniwanan ka dahil hindi ka sumabay. So yun ang naramdaman ko, ang sakit. Yung nakakainggit na habang nagmamaneo siya, naglalaway ako, dapat mayroon din ako. Di ba? Yung ganun. Tsaka yung, mga kaibigan, you have to understand, yung barkada kong yun, dati lang siyang driver, kaya alam ko yung amoy ng driver, yung maasim, pawis na pawis, naglalagkit, di ba? Pero nakita ko siya, parang hindi na siya pinapawisan. Yung parati siya, amoy fresh na fresh, yung amoy pabango parati. Tapos ako naman parang, bango ko di ba? Pinaalangan na ako. Nung sumama ako sa kanya, pinakita niya yung negosyo sa akin. Ano mo sabi ko sa kaibigan ko, bro, nagbago ba tong kumpanya mo? Sabi niya, hindi. Pare, may pinalitan ba? Sabi ko, wala, sabi niya. Sabi ko, ba't ang ganda ngayon, dati pangit? Ano mo sabi niya sa akin? Alam mo, Mike, kasi ang pinagkaiba kasi dati tsaka ngayon. Dati kasi, utak mo negative, sarado utak mo. Kaya kahit anong pakita sa'yo maganda, feeling mo lahat pangit. So ngayon, dahil open ka na, lahat sa'yo, naintindihan mo na, kaya feeling mo maganda na talaga. Which is maganda naman talaga. Mga kaibigan, before I start my training or my sharing to you tonight, ang gusto ko lang po share sa lahat is this. Please, try to have an open mind. Whether you're doing this part-time or full-time, please have an open mind because I believe, mga kaibigan, the mind is like a parachute.
it is best used when it is open. Tama ho ba ako? Yes. And madalas mga kaibigan, kaya tayo sumasali sa ganitong negosyo, network marketing, feeling kasi natin parang ang ganda ng opportunity. Tama ba ako? Kaya lang mga kaibigan, sad to say, ladies and gentlemen, the people outside Royal, when they see network marketing, feeling nila, iya, kadiri, di ba? Actually mga kaibigan, may yung isang Chinese eh. May Chinese ba dito? Wala Chinese? Ayun, may Chinese isa, di ba? Kunyari may isang Chinese mga kaibigan. Lalaki, babae? Babae. Nasaan siya? Magparamdam ka. Kilala ko yan eh. Kasama. Galing ni Manila yan eh. Anyway, mga kaibigan, may isang Chinese. Kunyari, sir, anong pangalan niyo, sir? Michael. Pare, yaman ka. Mga kaibigan, itong si Mike, mga kaibigan, first time Chinese siya, pumunta siya ng Amerika. Pagpunta ng Amerika, sabi niya, I want to go to New York. New York. Punta siya sa New York, di ba? Pagpunta niya na sa New York, sabi niya, wow, I want to eat anything that is good in New York. So, punta siya sa ibang restaurant. Pagpunta siya sa restaurant, mga kaibigan, sabi niya sa waiter. Sabi niya, what is your best food here? Well, sir, you are now in New York, so we serve the best hot dog in the world. Hot dog. Okay. I'm Chinese, I eat dog. Okay, come, di ba? So order siya ngayon, di ba? Pagdating ng hot dog, nagulat siya. Sabi niya, wait. We Chinese, we eat dog, but not this part of the dog, di ba? So, how come mga kaibigan, ladies and gentlemen, na pag ang tao, pag pinakita mo pera, interesado. Pagkakakita interesado. Pero pag nakitang networking, ayaw na. Parang yung Chinese guy, gutom na gutom, sige, kakain ko lahat. Pero pag nakita ng hotdog, ay, ayoko yan. Pero alam niyo mga kaibigan, bakit? Because nowadays, ladies and gentlemen, I always believe, pakisarado. I always believe mga kaibigan is, yung mga tao lang sa labas, they're just misinformed about network marketing. Agree? Yes. Tanong ko ngayon, network marketing, legal, illegal? Legal. Alam mo mga kaibigan, ang gusto ko lang maintindihan ninyo, kasi ganito lang yan. Meron kasi sinasabi sa labas, may pyramid, scam. Tama? Yes. At meron naman yung mga legal. Tama, mali? Yeah. Tama, di ba? Ngayon mga kaibigan, kasi pyramiding eh. Sabi mo, kapatid, tayo kasi mga kaibigan, hindi naman tayo pyramid. Kasi di ba, ganyan pyramid, eh tayo kaibigan, bilog-bilog tayo eh. Pero, hindi, kidding aside. Pero mga kaibigan, ang pyramid mga kaibigan, you only make money from recruitment. Now, this is pyramiding. We don't make money from recruitment, we make money from products. Yes. Tama ba ako mga kaibigan? We make money from products. Ano mga kaibigan, ang pyramid yung mga kaibigan, if the recruitment stops, the money stops. Yes. Wala nang rekrutan. Wala nang income, correct? Yes. Pero mga kaibigan, in Royal, hindi, kahit tumigil na kayo sa pagre-recruit, as long as you buy products and you use the product, you still make money in Royal. Yes. That's what you should be very, very proud of. And you have to understand mga kaibigan, I have done network marketing here and abroad. Actually, nag-network na po ako nag-network po ako sa Amerika, sa Canada, sa India, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Literally, I was there, nag-network ako. At masarap mag-network sa abroad, mga kaibigan. Nakakapagkausap na rin po ako ng mga puti, ng mga itim, mga puti, mga Amerikano, itim, sa mga Indian din, mga brown, mga Malaysian, dilaw, mga Chinese, aso naman, pag bagong gulpi, medyo may pasapasapa yan, di ba? So, iba't ibang banyaga, mga kaibigan. Nakakatuwa. And from Singapore, mga kaibigan, may nakausap din po ako doon, Pilipina, tapos yung Pilipina, asawa niya, Austriano. Yung Austriano, mga kaibigan, na gusto ng network marketing, nakapag-imbita siya ngayon, doon nag-network sa Europa. So, I have a network in Belgium, Netherlands, Luxembourg, sa Austria, sa UK, sa Spain, sa Germany. Then, nagkaroon ako ng Dubai, New Zealand, Australia. Nanganak na ako saan-saan. Now, bakit ko kinikwento sa inyo ito mga kaibigan? Because right now, kung nagsisimula kayo, feeling mo na wala ka pang pupuntahan, feeling mo nagsisimula, parang wala pa nangyayari sa'yo, kapatid, okay lang yan. Kasi lahat naman nagsimula, wala pa talaga eh, kaya ka nagsisimula pa lang eh. Di ba? Meron ka na kita nagsimula, pag pila, bukas, mayaman na ba? Oh, walang ganun. Di ba? So, you have to understand, everything, when everybody started in network marketing, everybody started from zero. Wala, mag-isa ka lang. Hindi, Mike, ang kumikita lang dyan yung nasa taas. Hindi. Hindi. Kasi itong nasa taas na to, kapatid, kung ikaw nandito ka ngayon, ang dami mong dinaanan na.
Kahit nasa ilalim ka, okay lang. You create a network, ikaw naman next time sa ibabaw. Ganun yan. That is network marketing. So you have to understand this. Dire-diretso ka lang, dire-diretso ka lang. Eh madalas mga kaibigan, yung mga tao nagsisimula na, Mike, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Baka hindi namin kaya to. Kapalit sa totoo lang, ito lang share ko sa inyo kung kaya pag-usapan, lahat kaya pwede mag-network. Bakit? Dalawa mata ko, dalawa mata nyo. Sa akin maliit, sa inyo malaki nga lang. Dalawa kamay ko, dalawa pa ako, lahat pareho tayo, wala tayong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang natin mga kaibigan, yung gigil, yung passion, kung gaano mo ka gusto yung ginagawa mo. And you have to know why you're doing this. Kasi mahirap mga kaibigan na ginagawa mo to, hindi mo alam kung anong dahilan mo eh. Di ba feeling mo lang parang okay lang yan, sige lang yung pag minsan, pag mainit, ayaw mo lumabas. Kasi maiitim ka ba? Pag umuulan, ayaw mo rin, baka dumami ka, di ba? Pwede ko naman tanongin, bro, downline, ano ba tamang temperatura para lumabas ka ng bahay mo, di ba? So, you have to understand na, how much do you really want to do network marketing? How much do you really want to do Royal? Because tonight, mga kaibigan, Royal is not on trial, but us. Because tonight, mga kaibigan, gusto natin malaman, gaano ka ba committed to do Royal? Alam mo, mga kaibigan, for me to join Royal, sino lang mo ba dito bago pa lang? This year lang sumali. This year lang po. Talaga this year lang po kayo? Well, sa mga this year lang po sumali, congratulations. Bakit? Kasi sabay lang tayo, this year lang din ako sumali. Oh, yeah, I just joined this year. I started doing Royal. I started to join the management of Royal January 24, officially. When I signed the contract, it was January 24, and I was launched February 2 or February 3 sa Quezon City. So, mga kaibigan, kung ikaw, feeling mo bago ka pa lang, kung naninibago ka, pareho lang tayo, wala tayong pinagkaiba. Naninibago din ako. Pero para sa akin, ito simple lang yan. The sooner that you can adjust, the sooner will you make money. The sooner you will adjust. Kasi kung dati mahihiyain ka, hindi na pwede rito. Kailan talaga kumapal ka na talaga. Di ba yung tipo pang, yung pinagli ka sa makahiya? Yung pag nadampi ka, diba? Hindi pwede yun. Dito yung tipo pa pag nakakita ka ng tao, nagigigil ka talaga pag may tao, diba? Dapat ganun. Kasi excited ka eh. This is what you have to understand. So unti-unti mga kaibigan, palalaki natin network natin dito. Now, mga kaibigan, matagal na ako nag-network, and isa sa pinakamalaking network ko before when I was doing network is here in Laguna. So nagkaroon ako ng grupo dito sa Calamba, sa Los Baños, sa Tacruz. Ay, Bae? May Bae ba? Bae, oh. Nagkaroon ako ng grupo sa Bae. Yan, dire-diretso. Tuhog yan dire-diretso. Tapos, San Pablo, Laguna pa ba yun? Yeah. Oh, nagkaroon din ako grupo ng San Pablo. So, yan po yung rota ko dati. I'm staying somewhere lang sa Manila. So, pag diretso yan dito, usually, nagmi-meeting kami dito sa Calamba, tanghali Calamba ako. And then hapon o gabi sa Los Baños ako. Then ang gagawin ko, mamayang hating gabi, biyaya po ako, diretso ko ng San Pablo, doon ako matutulog sa San Pablo, kasi kinabukasan tanghali, doon po yung meeting ko. So ganun ang rota ko weekly before. So yan. Ngayon naniniwala ako mga kaibigan, maganda po, malaki ang potential nyo dito sa Laguna, especially here in Calamba. Now, mga kaibigan, ito kung gusto ko maintindihan ninyo. Nahihirapan ba kayo mag-recruit? Yes. Bakit? Wala naniwala sa'yo? Yes, hindi ko alam. Actually bro, hindi ko sila masisi. Joke lang, di ba? So ako mga kaibigan, ako naman kasi, ito lang, you have to understand this. When you invite, when you invite, unang-unang iimbitahan natin yung kaibigan natin, yung kakilala natin, di ba? So, kung feeling mo hindi ka pa kumikita, okay lang yan. Lahat na nagsimula, hindi pa kumikita, inisip kasi, wala pa si akong checking malaki, baka hindi sumama. Hindi. Una-una, kailangan lang makita nila may nagbago sa'yo. Hindi kailangan pera, hindi. Yung pagkatao mo, may nagbago na. Kung dati, malamya ka, ngayon bigla ka sumigla. Di ba dati yung, kamusta ka na? Okay lang. Ganun lang. Eh ngayon, nasa Royal ka na, kamusta ka na? Pare, grabe. Be very, very excited because mga kaibigan, I always tell to people, when you talk to people, don't try to impress them, you express what you feel. Because ladies and gentlemen, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Correct? So kailangan totoo sa yung Royal, hindi pwedeng peke-peke lang. Yung, when you talk, you use your head,
Don't use your head, use your heart. Yes. Kasi mga kaibigan, gamitin mo yung emosyon mo. Bakit? Ganito kasimple lang yan eh. Tingnan mo, magbasa ka ng dyaryo. Pag nagbasa ka ng dyaryo, yung mga feeling mo, ito, pamilya, na masakit, o whatever, nangyaring masama, di ba malulungkot ka? Hindi mo naman kaano-ano. Kaya lang, yung dyaryo kasi, yung pagkasulat nung article na yon was so touching, it was able to touch your heart. Kaya sama, ikaw, tinamaan din. Mga kaibigan, when you talk to people, importante, use your heart. Sabihin mo kung ano naramdaman mo about Royal. Ganun na siya kasimple. Don't use your head to convince the person. Kasi mga kaibigan, iba prinsipyo niya, iba prinsipyo mo. Hindi kayo magtutugma. So, ipakita mo, simple lang, ipakita mo sa kanya kung bakit ka nag-Royal. Kung bakit ka nag-Royal, kung ano nagandaan ka rito, i-share mo lang. Kung anong totoo sa'yo. Kasi ako, pag tinatanong ko kung bakit ako nag-Royal, ato sasabihin ko, kasi ang Royal maganda, ang Royal malaki, ang Royal palaki ng palaki. Yes! And mga kaibigan, you have to understand, I have been around for 16 years in network marketing and never have I seen a network marketing company in the Philippines na nagtayo ng sariling building. So, isipin mo, kung negosyante ka, ako Chinese ako, kung negosyante ka mga kaibigan, ito na isipin mo, ikaw ba magtatayo ka ng sarili mong building na 1,700 square meter? Ulitin ko ha. 1,700 square meter. Malaki yan, maliit. Floor area. Floor area to ha. Yung sabihin, yung isang palapag. Floor area, 1,700 square meter. Ang matindi pa dyan, 5 palapag. So kung 5 palapag yan, 5, 3, 8,500 square meter. Yan ang ating office space. Uy. At di pa, meron yan sa loob, 60 parking spaces. 60 na kotse pwede iparada. 60. Basta lahat nakatayo ah. Nakadapa yan, diba? Ganyan. So, doon ako na-impress. Nung nakita ko yun, sabi ko, grabe. Mga kaibigan, kung ikaw mindset mo, negosyante ka. Kung ang mindset mo, short term lang, magsasara ka na. Magtatayo ka ba ng ganyang kalaking building? Hindi. For the mere fact, magtatayo ka ng ganyang building kasi ang mindset mo, forever ka talaga, habang buhay ka talaga. Diba? And then our products, padagdag tayo ng padagdag ng mga products, mga kaibigan. Ang para sa akin, doon ko nakita long term. Pangalawa, ano nagandaan ako sa Royal? It is international. Mga kaibigan, importante sa akin international. Bakit? Kasi alam ko kung gaano kalaki income sa international. Alam niyo ba kung gaano kaganda ang income sa international? At share ko sa inyo. For example, when I was doing network marketing outside in the Philippines, Dubai na lang, meron tayong Dubai. Ang Dubai, ang dirham, 11.25 pesos ang isang 1 dirham. Parang ganyan, 11.25 yata if I'm not mistaken. Ibig sabihin mga kaibigan, kung nasa abroad ka, yung isang effort mo dito na isang kausap mo dito, di ba? Same effort. Mag-RBP ka sa Pilipinas at mag-RBP ka dito sa Dubai. Ang effort mo times 11. Nakuha niyo siya sabi ko? Yes. Ganun kalaki mga kaibigan. So, kaya ganun ka-potential talaga yung makikita mo sa Royal. Na ang gagawin mo lang dito sa Philippines, this will only be our training ground. Praktisan lang natin to. Pag bihasang-bihasa na tayo, then we will go out. Not as OCW, not as OFW, but international entrepreneur from the Philippines. Diba? Paglabas mo, pinakita mo yung passport mo, sir, OCW, hindi, entrepreneur. At ano, sir, ano yun, sir? Huwag ka na magulo. Pasok ka lang. So, ganun yun, mga kaibigan eh. Doon ako na-impress. Actually, doon ako na-impress. Yung building, tsaka international. In fact, mga iba rin naman may international. Yes, but not all have offices talaga. Because when we do RBP, it's really inside Royal Office. Office talaga siya. And naka-register talaga tayo. Hindi yung doon ka lang sa hotel. Diba? Huwag kayo maingay. Dito. Kasi bakit? Hindi naka-register eh. Pag nahuli, kulong yun. So, importante sa akin yun, mga kaibigan. Eh, doon ko nakita na talaga nila. At the same time, yung produkto, meron talaga doon. Pasok talaga. Next week, mga kaibigan, I'll be flying to Taiwan. I'll be conducting trainings, RBPs, and product presentations sa Taiwan, mga kaibigan.
Kaya kung meron kayong kamag-anak kakilala sa Taiwan, tell them that I'm there para matulungan natin sila. I will be there from March 28 until April 3. So tanong ko ngayon, lumalaki bang Royal? Yes! Bakit ito pa? Watch out, ladies and gentlemen. Royal will be very, very unstoppable. Tandaan niyo yan. And ang nakakatuwa, mga kaibigan, kasama na kayo doon sa paglaki. You will be part of this. You will be part of this. Because you have to understand, whether you like it or not, lalaki ang Royal. Whether you like it or not, lalaki ang Royal. Ito maganda, paglaki ng Royal, paglaki natin, mga kaibigan, pag sobrang laki na, guess what? You will be the uplines. You will be the uplines. Sa mga bago, para maintindihan yun, parang ganito yan. Ito si Royal. Ito si Royal. Dumadami na yan. Dumadami na, di ba? Dumadami na. Ito ka. 2012. Ito yan. Lalaki yan. Lalaki yan. Balang araw. Sobrang laki. Sobrang laki. Sobrang laki na. Guess what? By 2015, we will be so big. Guess what? Etong mga taong to, pag tinignan na, sino ba mga upline ko? Tignan nga natin sa computer, ching, 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 ikaw pala yun. Gets nyo? So para sa mga kaibigan, you just stay. You just stay. Kasi bakit? Whether you like it or not, dadami kayo eh. Kahit anong gawin mo, dadami ka talaga. Hindi mo kayang pigilan yan eh. Kasi bakit? Anong bakit? Kasi may downline ka na eh. Kahit kuminto ka, yung downline mo, tutuloy yan. Tutuloy. Pero sabi, downline, tigil na. Ayaw ko na ng pera. Hindi apply. Gusto ko pa. Diba? Nag-gets yung mga kaibigan? So, when you do Royal, mga kaibigan, please have this 100% commitment to do whatever it takes to get your goals. Yes. Alam mo mga kaibigan, isipin mo madalas na, Mike, kasi mahirap eh. Kapatid ko nahihirapan ka, tanong ko ba, ano bang madali? Ano bang madali? Kasi para sa akin mga kaibigan, no offense po I'm not against for those people who are employed. Pero isipin mo lang din ganito, set up. Magtrabaho ka 8 hours a day, trabaho ka 5 days in 1 week, tapos, sweldo mo kada buwan, 10,000 lang per month. Oh. Yan ba yung madali? Or mag-royal ka. May paano gagawin namin sa royal? Simple lang, kung mag-royal ka, ito gawin mo. Kung mag-royal ka, ang gawin mo ganito. Everybody has 24 hours per day. Di ba? Unless kayo dito sa Laguna, 25. 24, di ba? So yan, 24 mga kaibigan, nahati ho yan sa 8 hours per day. 8 oras. Yung unang 8 oras, ito yung oras na natutulog ka. Do you make money when you sleep? Yes. No, di ba? Because when you make money while sleeping, ibang work yun. Okay? Ngayon, etong 8 hours mga kaibigan, this is where you do your job. This is where you go to school. Okay? At nagdinegosyo ka. Mga kaibigan, itong pangalawang 8 oras, huwag mong galawin yan. Kasi mga kaibigan, yan, kung may trabaho ka, unfair para sa boss mo. Kung nag-aaral ka, unfair naman para sa magulang mo na nagpapaaral sa'yo. At kung may business ka, unfair din sa mga empleyado mo. Ayusin mo po trabaho mo, negosyo mo, pag-aaral mo within these 8 hours. The last 8 hours, ladies and gentlemen, is what you call miscellaneous. Ano yung miscellaneous? Unang-una, ang miscellaneous, yan yung FB. Facebook. Di ba? Yan yung padota-dota. Di ba? Yung smart mom. Di ba yun? Di ba? Ito yung mga time mo with girlfriend, time mo with boyfriend, o whatever man. This is your leisure time. Mga kaibigan, in your miscellaneous, you do not make money. In your miscellaneous, in our miscellaneous, we do not make money. We spend money. So if our yung mga kaibigan, simple lang. Within these 8 hours, hatiin mo lang. Yung 4 hours, mag-miscellaneous ka. Yung natitirang 4 hours, ito gawin mo sa royal. 4 hours a day, mga kaibigan. 4 hours a day. Total, mga kaibigan, huwag ka mahirapan. Total, yung 4 hours mo naman dati, kung saan mo lang tinatapon eh. Di ba? Minsan tambay ka nga lang dyan sa labas eh, 4 hours. Ganun ka na, di ba? So why not try to invite people or do royal within these 4 hours? Kahit part-time lang. Tapos the rest, full-time tambay ka. Bahala ka na. Pero in 4 hours lang, mga kaibigan, gawin mo sa royal.
Yung 4 hours, mga kaibigan, gawin mo sa Royal because I promise you, mga kaibigan, lalaki at lalaki ka. Alam mo, sa tagal ko sa network, bihira ako mamangha. Kasi dahil nakaikot na ako eh. I've seen people in network marketing who are making 10 million a month. 10 million, 20 million pesos a month. I've seen people in network marketing, mga kaibigan, na they were so rich. Kumita na sobrang laki to the point, ang bahay nila, palasyo na. Literal, castle talaga. Hindi sa Pilipinas yun, nasa Europa yun. Bumili ng castle. It came to a point na meron na rin siyang helicopter. Hindi siya owner ng kumpanya, networker, distributor, just like you. So doon ko nakita, mga kaibigan, na talagang may future na malaki ang network marketing. Yun nga lang, ang importante dito, ang importante na talaga dito, ang importante dito, mga kaibigan, simulan mo, palakin natin. And tonight, mga kaibigan, ang gusto ko share sa inyo, kung okay lang sa inyo, yung pagpapalaki ng network. Okay lang ba yun? Yes! Diba? Narinig nyo ba ako? Yes! Ha? Mahina? Mahina? Teka lang ha. Hello, hello. Ano ba gagawin ko? Hello. Kasalanan ko pala. Sorry sir ha. So, anyway mga kaibigan, ang pagpapalaki kasi ng network is you have to choose the right people. Kasi mga kaibigan, network yan eh. Network. 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 Ang network, mga kaibigan, para siyang team. So you have to create a team pa nagsisimula ka. So just like in any business, sino mo dito may negosyo? And bukod sa Royal. Joke lang, joke. Bukod sa Royal, mga kaibigan, yung business talaga, yung traditional, isa lang po. Okay. Negosyante, dalawa. Sino rito may nagtatrabaho, empleyado? Yan. Estudyante. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano kayo nang hindi nagtaas ng kamay? Tambay, di ba? Unemployed, di ba? Okay lang. Di ba usually when you have business, ang gusto mo, you get the right people para maging maganda takbo ng negosyo mo. Tama ho ba ako? Tama, di ba? Siyempre, kung may restaurant ka, gusto mo pleasing personality. Di ba? Gusto mo machika din, di ba? So you have to get the right people. Ladies and gentlemen, you have to understand that when you do network, you also have to get the right people din. Para kang HR department, human resource department. Kumbaga sa sports, para kang coach na gumagawa ka ng dream team. Gusto mo magagaling na player. Nagets nyo? Yes. Ganun. So, unang-una mga kaibigan, you have to distinguish kung ano ba yung mga kinukuha mong mga tao. Yan ba yung mga... Actually ako kasi, nung bata ako, mahilig kasi ako mag-alaga ng mga hayop eh. Diba? Ako nag-alaga ako ng mga hayop. Ikaw ba nag-alaga ng hayop? Diba? So, isa sa mga inalaga ko nung bata ako, kalapate. Kalapate, nag-alaga ba kayong kalapate? Yes. Ako naman mga kaibigan, with this, madalas nidistinguish ko ang downline o ang recruit ko sa ibon din. Ano yun? Turkey, pabo, chicken, manok, tsaka agila. So with this mga kaibigan, ano ba yung mga difference niyan? Di ba nakakita ba kayong pabo? Turkey. Yes. Di ba ang turkey ang laki? Yung turkey ang laki niya, di ba ang laki ng ibon? Tapos pag maglakad, parang kano mo talaga siga. Di ba? Tapos pag sinigaw, hul! 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 Gumagano siya, di ba? Tama? So medyo mayabang yung turkey. Di ba? Tapos pag sinigaw mo, hul! Hul! Gumagano din siya, di ba? Pero pag tinakot mo naman, tatakbo naman siya. Correct? Tapos mga kaibigan, misa kahit malaki siya, nagyayabang siya, pero pag tumalikod, wala naman laman yung puwet. Di ba? Tama mali? Tama, di ba? And it's a very funny looking bird. Na minsan, meron tayong mga recruit, ganun talaga. Ano yun? Pagpasok pa ng office, feeling ka, alam mo sino na. Meron ba kayong ganun recruit? Di ba? Parang feeling niya, you have to convince me more. Tama? Yun dapat, hindi ko kailangan yan. Alam ko na yan! Meron kayong ganun? Katabi mo? Hindi naman, di ba? Tapos madalas mga kaibigan, yung mga tao na pag pinakita mo ng opportunity, kakantsawan ka pa. Tama mali? Tama, di ba?
Tapos mga kaibigan, may kaibigan din kasi ako, sabi niya sa akin, alam mo daw ang tao parang lata. Sabi ko, bakit lata? Kasi ang lata raw, pag tinapon mo, masakit sa tenga, di ba, pag walang laman? Yes. Minsan daw, ang taong walang-wala pa, yun pa yung nangaasar makulit. Yes. Pero yung mga taong meron, pag binigyan mo opportunity, hindi ka aasarin, titignan muna. Kapag ayaw, hindi niya gagawin. Pero pag nagustuhan niya, tsaka niya gagawin. Pansinin mo, i-analyze mo yung mga iniimbitahan natin. Tama mo ba ako? Yes. Tama di ba? So, ang para sa akin mga kaibigan, tignan mo rin kung ang tao, kung recruit natin, turkey ba yan o hindi. Hindi ka? Yung gano'n lang gano'n. Ganyan. Meron pangalawang mga kaibigan, manok naman. Ang manok, mga kaibigan, di ba? Yung manok, yung tipo ba na... Ano kinakain ng manok? Palay, di ba? Palay. Palay, tuka, palay, tuka, palay. Di ba? Ganyan yan, di ba? Pero, di ba para sa atin tao, ang gusto natin masarap yung steak? Tama mali? Tama, di ba? So, pag binigyan mo steak yung manok, kunwari steak, di ba? Kunwari ito, steak to. Di ba? Pag binigyan mo siya ng steak, yung manok lalapit. Titignan. Di ba? Titignan. Tapos tutukain. Tapos, ginagano niya. Pag alam na hindi ito palay, ayoko na yan. Di ba? Sorry. Ayaw na. Mga kaibigan, sino yung mga yon? Yung madalas yung mga naimbitahan natin, nasanay lang sa ganitong income. Palay lang. Na pag binigyan mo na sobrang laki income, ay, hindi totoo yan, racket yan. Kasi bakit? Nasanay tayo, nasanay sila minsan, o na-mindset sila, na pwedeng kitain ng tao, 10,000, 20,000, 30,000 a month lang maximum. Pang call center. Kaya anything above 50,000, hindi na totoo yan. Hindi pwede sa akin yan, hanggang 30 mil lang kasi ako eh. Kasi bakit? Yun ang mindset niya eh. Tama mali? Tama eh, di ba? Yan yun. Tapos minsan meron pa tayong mga downline. Chicken din. Bakit? Pinipilit mo maging agila. Di ba? Agila ka. Agila, di ba? Oh, come on, eagle. Nakahagis mo kasi bakit? Agila, you should fly. Eh, di ba ang manok, minsan pag hinagis mo, nagugulat. Di ba? Pag nagugulat, minsan napupupo. Pag napupo, ikaw pa may iputan, di ba? Yung mga downline natin, ganun din minsan. Akala mo, agila, alas, hindi pala. Kaya nung pinalipad mo, natataranta, nawawala na lang. Kasi bakit? Hindi sila sanay. But you have to look for the eagles. Yes. Kasi ang agila, mga kaibigan, ibang agila. Ang agila, mag-isa lang din yan. Pero lilipad at lilipad yan, whether you like it or not. So you have to look for the eagles. Mga kaibigan, bihira po makakita ng agila. Tama? Kung ikaw naghahanap ka ng agila, madalas ang agila, tagong-tago yan. Pero meron, pero kailangan hanapin mo mailap. Kasi agila siya eh. Diba? At the same time, remember, ang agila, lumalapit lang yan sa kapo-agila. At kailangan, para mo siya makuha, kailangan agila ka rin. Meron ba kayo nakitang kalapate, may bitbit na agila? Agila may bitbit? Wala naman, di ba? Meron ka nakita, agila, may bitbit na kalapate, pero kalapate may bitbit na agila? Walang ganun. So, kaya minsan nahihirapan akong kumuha ng agila, simple lang, kasi hindi pa tayo agila eh. Pero alam mo kung agila na yan. Kaya lang, minsan mo, pag nakita mo agila, takot kang lumapit. Na-intimidate tayo. Agila. Diba? Natatakot tayo kasi bakit agila? Pero alam mo minsan, ang masakit pa minsan sa agila, ang agila minsan nanunuka. Tama? Agila yan eh. Normal talaga yan. Pero para sa akin, okay lang kung tuklawin ako ng agila. Ang nakakaya, tuklawin ako ng manok. Di ba? Pasin mo, pag ikaw apply ka, meron kang agila. Di ba pag naglakad ka dyan, anong kasada yan? Anong kasada sa labas? Real. Pag naglalakad ka sa Real, street, may hawak kang agila. Di ba? Pag titinginan ka, wow, ang ganda ng agila. Tama mali? Tama. Subukan mo maglakad dyan, meron ka ditong pabo. Di ba nakakatawa? Sa ulo na yun, di ba? Pabo dyan, di ba? Pero pag may bitbit kang agila, ang ganda, titingala ka ng mga tao. Tama mali? Tama. Ladies and gentlemen, learn to distinguish your people if they are chickens, turkeys, or eagle.
Kasi pinaka-importante mga kaibigan, you should fly with eagles. Be very, very careful na ikaw, you spend time with chicken, hindi ka lalaki. Spend time with turkey, pati ikaw magiging turkey ka. Kahit agila ka, feeling mo turkey ka na. Kasi bakit? Birds with the same feather are the same bird, di ba? So, parang matabi na tayo, di ba? Be very careful in what you do. Be very careful in what you do and how you invite people. So, Mike, kasi itong tao to gusto eh. Pabayaan mo kung gusto yan. Pero what I'm talking to is spending time. Bro, nag-e-echo talaga, bro. Is there any way? Ito! Hello? Ito na ako, di ba? Grabe pala talaga dito sa Kalamba. Katagan. So, grabe talaga dito. In the world of network marketing, you have to adjust yourself sa mga nangyayari. And you have to be very, very fast in adjusting. Diba? Hindi importante mga kaibigan kung bata ka o may edad ka. Nagkataon nagsimula ako ng bata. I started when I was 22. Nagsimula ako 22. So ngayon, after 16 years, I'm now 28. So, walang ko-kontra. I'll be turning 39 this year. 39 na po ako this year. Hindi, I'm 39. 39 nga! 1973, okay? Diba? So, ang sa akin mga kaibigan, ito lang din. When you do network marketing, I want you na ma-enjoy yung ginagawa nyo. Kasi pag isang bagay na nag-enjoy kayo, magaan yan eh. Hindi mabigat, hindi effort. Tama mali? Remember mga kaibigan sa mga kababaihan o kaya sa mga kalalaki, nung nililigawan natin yung mga misis natin, hindi, mga misis, nililigawan natin yung misis natin dati, di ba kahit malayo, kahit nahihirapan ka, okay lang? Tama mali? Tama kasi bakit? Mahal mo eh. Automatic. Parang ako mga kaibigan, share ko sa iyo. Okay lang share ko sa story ko? Yes. My wife mga kaibigan, classmate ko ho siya since elementary. Katabi ko na siya nung elementary pa. Nung high school, mayroon na ako sa kanyang pagnanasa. Crush na crush ko na talaga the name of my wife is Liza. So crush na crush ko na talaga si Liza, ng wife ko. Ngayon, nagkataon, hindi ko maligawan yung misis ko kasi chope ako eh. Yung pag nakakita ko ba, gusto ko yung girl. Pero pag lumalapit na ako, nauutal na ako, yeah. Gusto ko siya. Pero, kaya ako lumapit kasi natatakot ako. Kasi ba, ano ba takot lumapit? Kasi takot ako ma-reject. Takot ako ma-siopaw ba? Diba pag takot ka mabasted, para wag ka mabasted, wag ka maligaw. Para wag ka ma-Indian, wag ka mag-invite. Ganun yun eh, di ba? So, takot ako lumapit, tapos nalaman ko na lang, nagka-boyfriend. Ang sama ng loob ko noon. Tapos yung naging boyfriend niya, kaibigan ko pa. Pero okay lang naman kasi hindi mo kami super close ng lalaki niya. Pero kaibigan ko, kakalala ko. So pag nakita ko nag-holding hands, nagdurugo puso ko. Ito masakit. Pagpunta ko ng SM, nakita ko SM, nasa SM din sila. So parang, dapat girlfriend ko yan. Tapos nung pag-graduate nung ka-high school, hindi na kami nakita. Tapos nabalitaan ko na lang out of the blue, nag-break na raw sila. Nung nag-break na, tapos after 4 years, nag-break na sila, on-off eh. But anyway, to cut the story short, pumasok na ako. Kasi noon nagka-confidence na ako kasi may trabaho na ako noon eh. Kasi in high school, yun yung time nag-down yung business namin. So, wala akong masyadong damit. Ano damit ko? Ang maong ko, dalawa lang, nung panahon na yon. Faded, tsaka acid wash. Tanda yung acid wash? Tawa-tawa kayo, parang panahon yun, di ba? Acid wash. Di ba, tsaka uso dati use? Yes. Sa mga bata po, kasi, di ba, uso ngayon Levi's, Guess, di ba? Yung uso nun, ang brand, use. Hindi second hand yun na use na talaga yung brand. Tapos acid wash, just faded. Dalawa lang maong ko, tsaka isa lang sapatos ko, topsider. Yung topsider ko, yun na yung pangpasok ko, yun na yung panlabas ko, kulay itim. So, araw-araw ko sinusod yung shoes na yun. So feeling ko, I was so insecure, hindi ako makalapit. Tapos, ang payat-payat ko pa nun. Diba? So, hindi ko talaga ako makalapit nun. Nung college na, kumikita na ako ng konti, I tried courting her. So, nag-court ako. And guess what? Ano nangyari? Siopaw. Busted, di ba?
So, tapos, after a few years, nakagraduate na ako ng college, nag-network marketing ako, then I started making money na. So, after 4 years, kinort ko siya, busted. Then after 8 years, binalikan ko siya. Oo. Tsaga, di ba? Eh, matindi pagnanasa ko eh, di ba? Joke lang. May naka-video pala, I love you. So anyway, after 8 years, hinanap ko talaga. Hinanap ko. Ano paano ko hinanap? Kasi that time, may sasakyan na ako, kumikita na ako, stable na ako. That time, 2002. I was already making 250 to 300 to 400 a month eh. And that was 2002. So, confident na ako noon. So, nangyari noon, hinanap ko talaga, nakita ko yung best friend niya. Sabi ko, best friend niya, doktora eh. Sabi ko, Dok, reunion tayo, high school friends, reunion tayo. Sino ba naman nakikita mo? Sabi, si Liza, pero reunion tayo para masaya, chika-chika. Chika-chika lang. So, what happened was, yun, nag-reunion kami. And then, nag-reunion kami mga kaibigan, kinuha ko yung number. Una, kinuha ko muna yung number ng doktora para di halata. Ikaw din, para chika-chika tayo, di ba? Tapos hanggang sa, di ko na pinasin yung doktora, ito na pinapansin ko yung asawa ko, di ba? So, to cut the story short, naging kami. Now, anong point ko ba't ito sinashare sa inyo? Ang buhay ng wife ko was 8 to 5, sa factory lang siya. Kasi meron siyang factory ng mga damit eh. So, yun ang negosyo niya. Pagdating ng 6 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi, kasama niya, family niya. Monday to Saturday. Pagdating ng Sunday, lumalabas sila ng kanyang mga kamag-anak, mga pinsan. So kung ikaw, saan ka liligaw? Paano ka liligaw? Umaga, Chinese ka pa na talaga. Alam mo saan ako nanligaw, mga kaibigan? Dito ako pumasok, sa 8 to 5. 11 o'clock ng umaga, nandun na ako. Hanggang 5 ng hapon. Chinese talaga, dala pa akong hopya. So anyway. Now, and remember, as a networker, late tayo uuwi eh. Diba? Uuwi ako ng bahay, 2 a.m., 3 a.m. Yan ang uwi ko nun. Tapos gigising ako ng 10 a.m. para puntahan ko siya ng alas 11. May dala pa akong lunch. Sabi kami magla-lunch. And I did that for 6 months. Ha? Oh, I did that for 6 months, ha? Pero guess what? Kung isipin mo, kung i-assess mo, ang hirap nun, ha? Parang ang tiyaga mo, Micah. Pero nung panahon na yon, hindi ko naisip na mahirap. Kasi bakit? Nangingibabaw kasi sa akin yung gusto ko siya, eh. And habang ginagawa ko yun, hindi ko naisip na mahirap din. Kasi during that time na ginagawa ko siya, kasi kasama ko siya, masaya ako. Hindi ko naramdaman yung hirap. Kahit na inaantok na ako, kung ano naman, hindi ko naramdaman yun. At ang isip ko, ang gusto ko, pag uwi ko nung gabi, nung umaga na pala, gusto ko, alas 11 na, para makita ko siya ulit. That's what I did. Now, bakit nangyari? And then, of course, after 6 months, naging kami. Nung naging kami, hindi ko na pinakawalan, di ba? But atong point ko, mga kaibigan, kasi gusto ko siya. Gusto ko siya talaga. Now, how much do you want royal? You must do royal to the point na parang habang ginagawa mo siya, hindi mo na iniisip kung mahirap o hindi kasi basta gusto ko siyang gawin. Kasi bakit pag ginawa ko to, eto magiging resulta. Yes! That's yun. You must do royal as if you have already arrived. Meaning, gawin mo royal as if na parang alam mo kumikita ka na. Namnamin mo na, pakiramdaman mo na. Na habang may kausap ang tao, okay lang yan, gawin mo yan, okay to. Habang nagsasalita ka, kahit nagko-commute ka, isipin mo, magkakakotse ka na. Habang kausap mo yung tao, kahit ang check mo, 1,000 lang, hindi. 10,000 na ako per week. 20,000 per week, 100,000 per week. Kailangan ma-feel mo yun. Kailangan maramdaman mo yun, kasi pag naramdaman mo na yun, iba na yung galaw mo eh. Iba na yung galaw mo, iba na yung confidence mo, kasi bakit? Mindset mo, kumikita ka na. Yung confidence level, iba na. Kasi mga kayo, kasi mo, pag feeling mo, inferior ka, feeling natin, minsan, wala pa tayong kinikita. Pag may kausap ka, meron akong business. Ano yun? Diba? Pero pag confident ka na, pag may kausap, hello, ate, kamusta po? Meron po akong negosyo, Roya, tignan na si Star, pakita ko sa'yo, balatag ko sa'yo. Simple lang to. Because you're confident in what you're doing eh. And every time you're confident, iba yung dating mo. Pansin mo mga kaibigan, when people talk pag confident sila, malakas ang boses.
Kasi bakit? Naniniwala sila eh. Nakakita na ba kayo nagbebenta ng balot? Yes. Di ba pag nagbenta ng balot, ganito? Balot! Penoy balot! Di ba ganon? Bakit? Kasi confident siya, yung balot niya, mainit pa, sariwa. Pero pag alam niya yung balot niya, bugok na, ganito magbenta yun eh. Balot. Penoy! Balot. Kasi bakit? Hindi na siya confident eh. And you have to be confident in what you're doing. Because tonight, mga kaibigan, pinaka-importante is complete and total mindset. Naisipin mo ngayon, pag hindi ka nag-royal, walang mangyayari. If you want to become successful, only one way, and that is royal. You have to be like that. It's royal or nothing. It's royal or nothing. It's royal or nothing. You have to sa mga kaibigan, 2 months pa lang ako sa negosyong to. 24 na ba ngayon? 23. O bukas, officially 1 month na ako by tomorrow. So alam po ito, imagine mo, in a span of 2 months, ganito na yung conviction ko sa royal. Because I saw royal. Ang tanong, did you saw what I saw? Or have you seen what I've seen? Kasi mahirap gawin ng isang negosyo kung hindi mo alam kung anong pupuntahan mo eh. How do you see yourself 1 year from now? How do you see yourself in Royal 1 year from now? Pero alam mo mga kaibigan, importante dapat nakikita nyo na. Kasi mahirap gawin to kung di mo alam kung saan ka pupunta. And always think positive thoughts. I keep telling this positive thing sa people in Quezon City. Kasi, naniniwala ako, the battle always starts and ends between the ears, in the mind. Kung dito pala sa pag-iisip mo, hindi mo na kaya ma-comprehend, mahirapan ka na lumaki. Yung tipo mo pag may kausap kang tao, habang kausap mo, inisip mo, malamang negative to. Hindi mo ito sasali. Mukhang wala akong goals. Hindi mo materialize yan. Nag-guess yung sinasabi ko? So, kailangan always think positive thoughts. Anything na negative, huwag nyo tatanggapin. Do not accept negative things na pasok sa utak. Ano sinabi ko last time? Be careful. Do not listen to your mind. Talk to your mind. Hindi ko huwag kang makinig sa sinasabi ng utak mo. Dapat kausapin mo yung utak. Minsan sinasabi ng utak mo, hindi mo kaya yan. Hindi ka aasenso dyan. Walang mangyayari sa'yo dyan. Minsan narinig nyo ba yun? Kapatid, be careful. Don't listen to it. Dapat kausapin mo. Hindi, yayaman ako. Sasama yan sa akin. Mag-100,000 a week ako. Pupunta ako ng Australia. Pupunta ako ng New Zealand. Pupunta ako ng Europa. Pupunta ako ng Amerika. Kasi bakit? Yayaman ako sa Royal. I have to think that way. Talk that way. Kasi may hirap ako lumaki. Hindi ka dun. Nag-gets nyo? Hindi bali may unti-unti. Hindi bali unti-unti. Pero okay lang yan. Kasi importante, forward. Ang masakit, ang bilis mo nga, paatas naman. Nag-gets nyo? So that's what you should do. That's what we should keep on doing. And minsan, nakakatakot kasi kumausap din ng tao kapag feeling mo negative eh. Pero tanda mo, ang taong negative, ang tawag sa kanya, misunderstood lang yan. Hindi niya naiintindihan yung royal. Kaya kailangan paliwanag natin sa kanyang royal ng maayos. So every time you talk to people, always smile and then be prepared when you talk. Lahat ba kayo dito marunong mag-RBP? Yes. Marunong na? Marunong na? Ay, hindi pa. Ano ba talaga? Di ba? Alam mo mga kaibigan, learn to do the RBP. Whether it be one-on-one or in a big group, it doesn't matter. As long as you do it now. Kasi mga kaibigan, the sooner you learn how to do it, then your group will start to grow. Now, my cycle. Mga kaibigan, I hope you don't mind, but is it okay if I share to you how I do network or how I develop a group? Yes! Okay lang sa inyo? Yes! Okay, meron akong kwento para at least ma-appreciate nyo. When we were in Singapore, wala pa akong kakilala pumunta ako ng Singapore. Pero dahil alam ko, ang Singapore money, 32 pesos, 1 Singapore dollar. So, ang isang effort ko, times 32 pesos agad. Times 32. So, malaki ang palitan. So, sabi ko, mag-network ako sa Singapore. So, pagpunta ko ng Singapore, mga kaibigan, ang ginawa ko, tinanggal ko lang yung relos ko. Tinago ko lang. Tapos, punta ako sa Orchard Road. Ano yung Orchard Road sa Singapore?
may tambay doon ng Pilipino eh. Lucky Plaza. So, tambay lang ako doon. Walang relos. Tingin-tingin lang ako. Namomrospect ako. Yes. Kung may nakita ako Pilipina na nakatambay din, nilapitan ko na. Sabi ko, ate, good evening po ate. Oh, sabi niya, Pilipino ka pala? Opo, akala ko check ko ka, sabi niya. Kasi Chinese eh. Sabi ko, ate, anong oras na po ba? Sabi niya ba, alas 5 na. Bakit? Naku, alas 5 na. Ganun pa ako. Alas 5 na, late na ako. Ganun ako. Bakit? Saan ka ba pupunta? Eh kasi ate, meron akong business presentation. Eh sayang, late na ako. Ano ba yun? May business ka rito sa Singapore? Oh, may business po ako ate. Ano ba negosyo mo? Pinakita ko kay RBP. Boom, kuha na. This was in my former company Okay? So, nung pinakita ko yung business sa kanya, nagustuhan. Nagkataon, ang trabaho pala ng babae, ano siya, household manager. Domestic helper. Okay? That sounds nice, di ba? Household manager. And, ano nangyari? Ganito nangyari ngayon. Yung babae, may edad na. Ano pangalan niya, mami? Yoli. Itago natin siya sa pangalang Yoli. Ito na si Ate Yoli. Ito si Ate Yoli, mga kaibigan. Ganito nangyari. Nakatira ho sila sa HDB. Ang HDB, para siyang government building. Na dyan nakatira yung mga Singaporean o kung sino man. Tapos, nakatira siya dito sa second floor. Ang sabi niya sa akin, Sir Mike, maganda yung negosyo mo. Kaya lang, ang day off ko, every Sunday lang. Paano ko mag-network? Sabi ko, ate, huwag ka mag-alala. Kung Sunday wala, pwede ka. Monday to Saturday, akong bahala kumausap sa mga recruit mo. O sige. Kaya lang, konti lang kakilala ko eh. Sabi niya, okay lang. Kasi yung kilala mo naman, baka maraming kakilala. Tama? Eh, Mike, mahihain ako eh. Okay lang, malam mo kakilala mo, makapal ang mukha. Di ba? Ito to. Ito nangyari. Household manager siya. Pagdating ng alas 9 ng umaga, wala na amo niya. Pag alis ng amo niya, papasok si Mike. Salisigang, di ba? Salisigang. Correct, salisi. Pagpasok ko mga kaibigan, kakausapin niya yung ibang household manager ng ibang unit. So nag-one-on-one ako dun sa building nila. RBP, one-on-one ito to. One-on-one. Pag nagustuhan na nito, positive na. May dala akong application form, sign up na sila. Tapos, Monday yan Monday. Tuesday, third floor na kami. Correct, patas na patas. Kasi level up di ba? Basta to the point, mga kaibigan, in 1 week time, kuha ko yung buong building. 1 week. Pagdating ng linggo, lahat ng household manager pupunta sa opisina ng Sunday. Sunday lahat sila pay-in. Nakuha nyo? Now, ang pinaganda, mga kaibigan, at saka pinakamaganda. In my former company, para ka maging manager kasi dapat dun Ang manager sa amin, dapat ang sales 1.2 million. Para mag-manager ka. Okay? Nag-gets nyo? Hello? So, dapat, maximum 2 months consecutive. Ganon. Ito mong kinaganda, hindi, 600, 1.2 total. Okay? Basta, 1.2 million in 2 months. Nakuha nyo ito, mga kaibigan. Alam mo gaano katagal? 3 Sundays lang. 3 Sundays lang. And to the point, mga kaibigan, yung buong Singapore office, na puno namin, puro Pilipino na. Kaya akala ng mga Singaporean, what is this? Lucky Plaza already Kasi puro Pilipino na Now, ang tanong, paano namin nagawa in 3 weeks? In a span of 3 weeks time, we were able to have at least 100 people. 100 people. In my former company kasi, mga kaibigan, 1.2 million, ang isang tao is only allowed to have 1 account. Hindi pwedeng 2 accounts, 3 accounts, hindi pwede. So, kailangan meron kang at least ganun kadaming tao talaga. So, tao-tao labanan dun. Tao-tao talaga. Nag-gets nyo? Yes. Mga kaibigan, so paano ginawa namin? Ganito lang. Number 1, pag kayo nag-invite, hindi pwede umuwi nang hindi baliw. Ulitin ko Anong baliw? Babaliwin mo? Ganito. Nahirapan ka mag-imbita, di ba? Sama, nahirapan ka magdala. Kayo ba papayag na nahirapan ka na mag-imbita, nahirapan ka na magtawag, pag uuwi yun, negative pa? Yes. Ang sa akin, mga kaibigan, pag ako nag-invite, gusto ko pag umuwi yan, solve na yan. Yung wala lang kawala, hindi mo pag umuwi yan, ang ganda ng negosyo, grabe. Yung ganon. So, ang kailangan niya, mga kaibigan, pag ako nag-invite, kailangan matinding ABC rule yan. Anong ABC rule, mga kaibigan? Pag ako